aming Diyos at dakilang tagapagligtas, banal na Espiritu na aming dakilang tagapagturo, testifier and guidance into all the truth. Sa oras na ito, narito po kami nagkakatipon upang kayo'y aming sambahin, dakilain, luwalhatiin at paglingkuran. Kung mayroon kaming mga pagkukulang at mga pagkakamali sa araw-araw naming pagkikibaka, hinihiling po ng iyong ubang lingkod na nawa, patawarin niyo po kami sapagkat ikaw ang nakakaalam sa lahat. At bigyan mo kami ng kalakasan upang ang aming paglilingkod sa iyo ay walang makahadlang, makapagpatuloy kami hanggang sa inyong pagbabalik. Maraming salamat ang mensahe na ibibigay mo sa amin ngayon sa pamamagitan ng iyong ubang lingkod. Nawa magbigay po ito ng karagdagang kalakasan sa aming commitment sa paglilingkod sa iyo. At nawa, Lord God, Jesus Christ, Heavenly Father, Holy Spirit, iligtas mo kami sa lahat ng distraction ng dyablo sa panahong ito. At hayaan mo ang kapangyarihan ng iyong banal na salita at ang kapangyarihan ng iyong banal na pangako, siya po ang patuloy na gumabay at maghari sa bawat isa sa amin. Ang mga kapatid niya wala ngayon, kung saan man sila, nasa kanilang mga tahanan o namang kanilang pinagkakabalahan. Katukin mo ang kanilang puso, isipan, na sa araw na ito, itong araw na ikaw ay sasambahin, dadakilain. At bigyan mo sila, Panginoon, ng kaisipan, kagalakan, na walang makakahadlang sa kanilang commitment sa pagsunod sa iyong banal na kalooban. Maraming salamat at hinihiling po namin nga nawa ang iyong mga dakilang himala sa buhay namin ay patuloy po itong kumilos. Maraming salamat. Ito po ang aming mga pagsamot panalangin. In Jesus Christ, mighty name, our Lord God and perfect Savior, ang lahat ay magsabing Amen. God bless mga minamahal kapatid. Tayo po ay makakaupo. Hallelujah. Ang mensahe ay ito po yung heart, Panginoon, ni Apostol Pablo nang siya ay binago ng Diyos mula sa kanyang, sabihin natin, physical and spiritual pride sa kanyang katatayuan, kasi si Apostol Pablo talaga ay hindi basta-basta ang kanyang kaalaman ng siya po ay wala pa sa Panginoon. Subalit, lahat ng iyon, iniwan niya at ang kanyang sarili ay itinalaga para maglingkod sa Panginoon. So dito po, ang paksa o ang talata na ating bibigyan ng pansin. Anyway, tayong lahat ay masasabi natin niya, ang talatang ito, it is very common to each every one of us. Ang talatang ito, dito sa Philippians 1:21, ang sabi dito, hindi ko naman makikita yan. For me to live is Christ and to die is gain. Purihin po. Ang sabi ni Apostol Pablo, para sa akin, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. So ito po yung commitment ni Apostol Pablo nang siya po ay binago ng Diyos. Dahil sa kanyang, kumbaga nasabi natin niya, nagkaroon siya ng malalim na kaunawaan at malalim na
Hindi lang kaunawaan, kumbaga naramdaman niya talaga ang katuwiran at kabutihan ng Diyos nang ang Panginoong Hesus ay nagpahayag sa kanya. So dito, pagka tayo po ay naglilingkod sa Panginoon at tinanggap natin ang Panginoon ng ating dakilang tagapagligtas, tandaan natin, tayo po ang ginagawang, kumbaga, pinamamalagi ang pinananahanan ng kanyang salita. Christ dwelling in us. Hello? Ibig sabihin, pagka talagang tinanggap natin ang Panginoong Hesus ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas at naunawaan natin ang kanyang mga salita, nananahan siya sa atin. Amen po ba? Nananahan siya sa atin. Ang ibig sabihin, ang kanyang mga salita ay talagang nasa sayo. Lagi. Purihin po ang Panginoon. Nananahan ang kanyang mga salita sa iyo. At ang kanyang mga salita ay siya lagi ang kinakasihan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu para ipaliwanag at ipaunawa ang layunin ng Diyos sa iyo, sa atin. Amen po ba? Tandaan natin yan na ang pagsabi lang ni Apostol Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Ano po yung naramdaman niya? Nagkaroon siya ng commitment sa Panginoon. Amen? Nagkaroon siya ng commitment sa Panginoon. Kumbaga, masasabi natin, pagka sinabing commitment, ang lahat ng espiritu ng pag-aalinlangan, it was really blotted out sa kanyang kaisipan at sa kanyang puso. Kasi ito po yung weakness ng tao. Yung pag-aalinlangan, yung pag-aatubili. But, kung nagkaroon ka talaga ng pagtunay na pagtatalaga sa iyong sarili sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, lahat ng espiritu ng pag-aalinlangan, hindi yan nakakakilos sa buhay mo. Kayo ba'y nariyan? Kasi ito po ang panindigan ng tao eh. In reality, as a human being, pag-aalinlangan nariyan. But, pagka ikaw ay nagkaroon ng real commitment, nawawala ang pag-alinlangan. Ang sabi dito sa tema natin, our hope is in God through Jesus Christ, our perfect Savior. Amen po ba? Ang ating pag-asa ay pag-asa sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na ating dakilang tagapagligtas. Hello? Simple lang ito, mga minamahal kapatid. Simple lang sa inyo. Kung nauunawaan ng isang taong nilalang. Pagka ikaw talaga ay tunay nga tumibok sa puso mo ang pagmamahal sa Diyos at pagtitiwala ka sa mga banal na salita, ang pag-asa mo walang iba kundi naroon sa Panginoong Hesus. Anong Panginoong Hesus sa iyo? It is our perfect Savior. Amen po ba? Kaya, kailangan talaga sa mga mananampalataya, huwag tayong tawag nito, magtitiwala lamang sa ating sariling kaunawaan, sa ating sariling purihin pang Panginoon.
mga nais, kundi kailangan talaga whole heart na tayo po ay magtitiwala sa Panginoon. Ano po ang dapat nating gawin kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon? Mayroon tayong real commitment. Hello? Ang commitment mo ay hindi talaga nagmamaliw yan. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, lagi kang nakatutok doon sa iyong commitment sa Diyos. Kasi kung hindi ka nakatutok sa iyong commitment sa Diyos, madadaya ka sa iyong sariling mga desire. Pero kung ikaw ay talagang nakatutok sa commitment sa Panginoon, ang maglilid sa inyong kaisipan at sa iyong puso, ang the real love na nagmumula sa Panginoong Hesus. Hallelujah. Commitment. Ang commitment, ito ay pangako mo. Tulad kay Apostol Pablo, anong pangako ni Apostol Pablo sa kanyang buhay? For me to live is Christ and to die is gain. Ipinangako niya yan. Pinanindigan niya ang kanyang pangako. Ang pangakong ito, sabi dito, as a highest motive of Christian service. Ito po ang pinakamataas na motibo sa isang Kristiyano katulad natin sa ating mga serbisyo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. It is also a high appreciation of human spirit. Pagnanasa, hangarin, mithiin. Hallelujah. Pagnanasa, hangarin at mithiin. It is also a highest appreciation of human spirit. Taimtim na pagnanais sa katuwiran at kabanalan sa patuloy na paglilingkod sa Diyos. Mga gawa ay naglalarawan sa takbo ng araw-araw na pakikibaka. Naglalarawan, taimtim na pagnanais sa katuwiran at kabanalan sa patuloy na paglilingkod sa Diyos. Mga gawa ay naglalarawan sa takbo ng araw-araw na pakikibaka. Hindi napapagod sa mga gawaing tulad ng paghahayag ng salita ng Diyos at iba pang makadiyos na ikinabubuhay. Purihin po ang Panginoon. Pagka ikaw talaga ay tunay na nagmamahal sa Panginoon, hindi ka napapagod, hindi ka nagrereklamo, ibinibigay mo talaga ang the best sa Panginoon. Ibinibigay mo ang the best sa Panginoon. Hindi ka nagrereklamo. Pero ano ang the real life of human person? Human life. Walang iba kundi pagka ikaw ay nahirapan, pagka ikaw ay may mga suliranin niya na parang naiiwan mo na ang inyong real commitment sa Diyos. Hindi niyo ito masyadong but I believe that the Holy Spirit will be the one magpapaunawa. Kasi pagka tayo ay naglilingkod sa Panginoon, mga minamahal kapatid, in reality, kailangan iniiwan natin ang ating sarili, but we pursue the commitment being naglilingkod sa Panginoon. Amen? Talagang iano natin talaga ang commitment natin sa paglilingkod sa Panginoon. Taimtim na pagnanais sa katuwiran at kabanalan sa patuloy na paglilingkod sa Diyos. Mga gawa ay naglalarawan sa takbo ng araw-araw na pakikibaka. Hindi napapagod sa mga gawain tulad ng paghahayag ng salita ng Diyos at iba pang makadiyos na ikinabubuhay.
It is the commitment of someone who loves God and His salvation. Ito ang commitment sa isang nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa kanyang kaligtasan. Ito ay isang encouragement lang, mga minamahal kapatid. Encouragement lang. Tandaan ninyo ito, mga minamahal kong kapatid. Kung ang ating buhay talaga ay totoong itinututok natin sa paglilingkod sa Panginoon, itinututok natin, gagabayan ka ng Diyos at hindi ka mapapagod pagka ang puso mo ay talagang itinalaga mo para sa Panginoon. Pero kung mayroon kang pag-aalinlangan, hindi ka magkakaroon ng ganitong espiritu. It is the commitment of someone who loves God and His salvation. Their soul and human spirit desire to rest upon the power of the Holy Word of God. Amen? Ito po ang desire, mga minamahal kapatid. Kasi pagka tayo ay may mga plano, minsan, tulad sa akin, patawarin ako ng Panginoon. 2 Miyerkules, wala ako dito. Hindi ako nakapagsamba. Pero sabi ko, Panginoon, alam mo kung anong desire ng puso ko kung bakit hindi ako nakapagsamba. Bakit? Sinisikapan ko rin ang ating church building doon sa Cavite. Kasi nung ako'y nag-preach doon, nahabag talaga ako sa mga kapatiran. Nakita ko talagang kanilang commitment. Umiiyak ang puso ko. Kasi ang init-init talaga, tumutulo ang pawis. Talagang nagpupuri sa Panginoon. Hindi talaga sila nagreklamo ng mainit. Kaya sabi ko, Lord, alam ko mayroon kang nais gawin. Kaya ang ginawa ko ngayon doon, tinanggal lahat ng atip, itinaas. Sa 2 linggo na itaas ng atip, kumbaga naayos na, kaya nga sila dito sila kahapon, sila Mario. Ngayong Lunes naman, babalikan doon, lalagyan ng second floor, yung tulad nga dito ng style, doon sa bandang likuran, mayroon second floor. Kasi, kumbaga lumalago at lumalago sila, kung hindi ko lalagyan sa itaas ng kumbaga, hindi na magkakaasya doon. Kaya sabi, Panginoon, patawarin mo ako. Gusto ko man pumunta dito upang makapagsamba. Hindi rin kasi minsan matraffic, malayo kasi yung Cavite, yung Perez dito. Pero mga minamahal kapatid, ang aking puso ay narito sa church. Amen? Kaya kayo, kung hindi man kayo nakakapag-church, halimbawa, pero kung ikaw talaga ay totally kumbaga, anak ng Diyos, hindi mo talaga makakalimutan yan. Ang tawag nito, mag-aano talaga sa puso mo na talagang maglilingkod ka sa Panginoon. Di ba, Sister Ann? Hallelujah. God bless you, Sister Ann, Brother Rumi. Purihin ng Panginoon. Kaya, God bless. Narito tayo. So, pagka ikaw ngayon ay isang nagkakaroon ng commitment sa paglilingkod mo sa Panginoon, hindi mawawala sa conviction sa puso at isipan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay mo. Amen? Nandyan talaga. At darating ang oras, ikaw talaga ay talagang tatawagin para sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya ito po yung commitment sa Panginoon. Kung mayroon kang commitment sa Panginoon, ang pananampalataya naman ang magbibigay sa iyo ng courage at lakas. Ang pananampalataya. Sa mga awit chapter 23 verse 4, ang sabi dito, O Panginoon, ako'y lumalakad sa libis ng lihim ng kamatayan. Wala ako'y katatakutan
kasamaan sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang inyong pamalo at ang inyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Pagka ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, mga minamahal kapatid, at naroon ang inyong commitment, wala kang kinatatakutan ng kasamaan. Hindi ka natatakot dahil ang commitment mo sa Panginoon. Oo, bagamat ako'y lumalakad sa lihim ng libis ng kamatayan, wala ako'y katatakutan, kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Hallelujah. Readiness for life or death. Pagiging handa ng buhay o kamatayan. Kaya sinabi nga, ang paglilingkod natin sa Panginoon, kumbaga ipiniprepare lang natin ang ating sarili. Kasi hindi natin alam ang panahon natin sa mundo. Kailangan talaga every minute, every second, every minute, every hour, we are prepared. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ano man ang mangyari, mayroon tayo talagang katiyakan. Amen? Sa piling ng Panginoon. Kaya ito po yung encouragement sa mga nagmamahal sa Panginoon. At pagka ikaw talaga ay naglilingkod sa Panginoon at mahal mo siya, mararamdaman mo ang presensya ng Panginoon. Kahit anong suliranin, kahit anong mga pagsubok, kahit anong mga problema, hindi mawawala ang presensya ng Panginoon sa buhay mo at siya ang aaliw sa iyo sa buhay na yan. Amen? That is our real life being mga anak ng Panginoon. Purihin po. Sabi dito, wala tayong dapat katakutan. Christian greatly desire, walang dapat katakutan. Datapwat kayo'y isang lahing hinirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas ng kaliwanagan. Purihin po ang Panginoon. Sa 1 Pedro chapter 2 verse 9. Hallelujah. Anong pagkasabi diyan? So ito po, our real life being followers and learners of our Lord God Jesus Christ. Tandaan natin ito. Then, pagka ikaw talaga ay taimtim na tinatangkilik mo ang salita ng Diyos, pagka nagbasa ka sa iyong banal na aklat, mga minamahal kapatid, mararamdaman mo ang presensya ng Panginoon, mararamdaman mo ang katuwiran ng Panginoon, mararamdaman mo ang kagalakan, kahit ikaw ay nakakaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Hallelujah. Kaya, ito po ang encouragement sa atin. Ang pananampalataya mo, ang pananampalataya ko, ang pananampalataya natin, pagyamanin natin talaga. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Luwalhatiin mo ang Panginoon, kilain mo ang Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Kasi siya ang may pangako na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Physical and spiritual strength, naroon po gumagabay sa iyo, sa atin. Sa mga persecution o trials, ang Panginoong mismo ang nangako na hindi ka niya pagbabayaan, hindi ka niya kukulangin. Nariyan siya na gumagabay at sumasama sa iyo sa ating araw-araw na pamumuhay at pakikibaka. Kaya wala kang dapat katakutan, wala kang dapat pangambahan. Kasi halimbawa, dumating man ang sitwasyon, umalis ka sa mundong ito, sigurado man ang iyong pupuntahan. Tulad niyan sa mga balita-balita ngayon, hindi lingid sa inyo yan. Pagka wala ka sa presensya ng Panginoon,
mga minamahal kapatid, baka magkaroon ka pa ng depression. Hello, kay Benarian. Pero pagka ikaw ay nasa Panginoon, sinasabi mo lang, Panginoon, I will fight for victory. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo ay makikibaka na mayroon pong tagumpay. Kaya ang persecution or trial, sabi dito sa 2 Peter chapter 2 verse 19, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Purihin pa ang Panginoon. Hindi kaniya pababayaan. Ito po ang pagkakasabi. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Yung hindi matuwid, nakahanda na sa kanilang kaparusahan. Pero ikaw, naroon ang Panginoon na gumagabay sa iyo. Hello? Kaya wala tayong dapat pangambahan kung ikaw lang ay talagang nagmamahal sa Panginoon. Wala kang dapat alalahanin kasi ang Panginoon din ang nagbibigay ng kapamaraanan para anuman ang pangangailangan mo ay ibigay niya ang katugunan. Kaya sabi dito sa James chapter 1 verse 2, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Sa 3, ang sabi dito, yaman nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Purihin po ang Panginoon. Kaya kung mayroon tayong nakakaranas tayo ng ganun, pagka ikaw ay nasa Panginoon, talagang ilagay mo sa puso at isipan ang pangako ng Panginoon na hindi ka niya pababayaan. Kailangan nasa puso mo. Pero, kung ang inyong mararamdaman, mga kapighatian, mga kalungkutan, at hindi mo papansinin yung pangako ng Panginoon, kawawa ka. Hello, kay Binarian. Sasakyan lang ni Satanas at ikaw malulugmok, ikaw magkakaroon ng problema. Kasi ang pangako ng Panginoon ay naalis sa isipan mo dahil sa hirap, dahil sa mga suliranin na inyong na-encounter. But remember, mga minamahal kapatid, ang pangako ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Pagka ikaw, tayo ay tapat lamang sa Kanya. Amen? Pagkatapat tayo sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. Ngayon nga sabi ko sa tagal na ng panahon talagang pinahintulot ng Panginoon. Pero sabi nga ni Mario, akala ko, pastor, si Mario, hindi talagang nagsasambay. Akala, pastor, sinasabi mo, pagka may karamdaman, re-rebukin mo lang at maaalis ito. Bakit hindi naaalis sa'yo? Sabi ko, tinitesting lang siguro ako. Kung paano ito. Kasi nagkaroon ako mga bukol-bukol, Ito. Yan, Sabi niya, pastor, rebukin mo yan para malis. Pero sabi, tinitesting lang ako siguro. Pero alam ko, kagabi sabi ko, wala na ito. Tinunugano ko, wala na rin. Kaya pananampalataya ang ating sandata. Kaya dito, ang sabi dito, sa 2
chapter 2, verse 9, na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala na tulad sa tampalasanan, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi matatanikalaan. Itong panindigan ni Apostol Pablo. Purihin pa ang Panginoon. Pagka ikaw ay talagang naglilingkod sa Panginoon, wala kang dapat pangambahan, wala kang dapat katakutan. Kasi kung mayroon kang pangamba at mayroon kang takot, sasakyan ng diablo yan. Hello? Kaya matapang, hindi matapang nga makikipag-away ka sa kapwa mo, hindi matapang nga magmumura ka, matapang kang haharapin mo lahat ng mga pagsubok na yan. Hello? Re-rebukin mo ang lahat ng mga pagsubok na yan. Hindi ka matatakot, kundi ikaw ay talagang you stand firm of your faith that Jesus Christ is your guidance. Ang kanyang mga salita sa lahat ng oras. Sabi dito, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi matatanikalaan. Sa 10, kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Purihin pa ang Panginoon. Kaya si Apostol Pablo, sinikapan niya talaga na ipakita ang lahat ng mga the best sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ipinakita niya talaga, ginawa niya, pinagtiisan niya kanumat sitwasyon para lang talagang ang mga sumampalataya ay maligtas at makaroon ng makatanggap ng kapayapaan at kagalakan. Kaya pinakita ni Apostol Pablo, pinanindigan talaga niya. Ipinakita niya ang the best sa kanyang pananampalataya para siya ang makita na talagang ang kanyang buhay ay nakatalaga sa Panginoon. Kaya ba'y nariyan? Kaya tayo, ako, ikaw, tayo, hindi ka makakapag-share sa Word of God. Hello? Kung ang buhay mo ay nakikitaan ka, kumbaga sa damit ay mansa, mahihirapan ka makapag-akay. Pero kung ikaw ay malinis sa paningin ng, sabihin natin, ng sinisiran mo, walang alinlangan, titiisin mo yan, gagawa ka ng paraan, sila ay maakay, madadala mo sa paanan ng Panginoon. Di ba, Brad Noli? Hallelujah. Madadala mo yan. Dahan-dahan lang. Kumbaga, ipakikita mo lang ang the best. Hindi yung karunungan, kundi your life na ikaw ay nasa Panginoon. Kaya po, kung si Apostol Pablo ay nagkaroon siya ng self-sacrifice sa kanyang sarili, kung tingnan natin si Apostol Pablo, ang kanyang kalagayan talaga, tinitingala siya ng bayan, tinitingala siya ng mga tao, kasi ang kanyang position ay hindi basta-basta. Napakataas ang posisyon niya. Kitang-kita, kilalang-kilala siya. Pero kahit hindi ka kilala, mababa ang karanasan mo pagka ikaw ay talagang naging sa Panginoon. Makakapag-akay ka. Anong ginawa ni Apostol Pablo para makapag-akay lang siya? Para talagang masunod lang niya ang kalooban ng Panginoon. Mayroon siyang self-sacrifice. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili. Isinakripisyo niya ang lahat ng bagay para lang talagang makapag-akay ng kaluluwa. Katulad sa iyo, sa atin, mga minamahal kapatid, huwag kayong maging madamot, huwag tayong maging madamot. Tilo kayo, Benarian.
Hindi ka pwede magsabi sa sarili, ako naman ay totoo, ligtas naman talaga ako. Wala naman akong. Kailangan ang kaligtasan talaga, mamalas mo rin yan sa iba. Amen? Ang sabi dito ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 3 verse 8, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng mga bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lang si Kristo. Meron mo yan? Kumbaga, ang kanyang mga material na pangangailangan, isinantabi na lang niya. Mas inuna niya, prioritize niya ang tawag nito, paggawa sa mga bagay, masunod lang niya ang kalooban ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal kapatid, prioritize niya ang kanyang commitment para lang talaga masunod niya ang kalooban ng Panginoon. So sa atin, in a very simplest way, siyempre, ang ginagawa natin, pagka mayroon tayong kaibigan, ano yung pinakikita mo? Ipinahayag mo ang salita ng Diyos, di ba? Sister, pinapahayag mo. Ipinapaano mo sa Kanya, ipinamamalas mo. Kaya, pag tayo ay naghahayag salita ng Diyos, we should always examine ourselves. Kaya binariyan, na hindi lang tayo basta-basta nag-share. Kailangan our lifestyle talaga. Ikaw, ako, tayong lahat, makikita ng ating hinahayagan na ikaw talaga ay mayroong commitment sa Panginoon. Amen? Ang buhay mo talaga ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Tandaan ninyo yan, pagka ikaw ay naging committed sa Panginoon at nakapag-akay ka ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, ang ilalagay ng Diyos sa puso mo, kapayapaan at kagalakan. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit? Yung mga aakay mo sa Panginoon, hindi nila ka makalimutan pagka yan ay nanalangin kasama kanila, inudulog sa panalangin. Amen? Kaya ito po ang gantimpala pagka tayo po ay sumusunod sa banal na kalooban ng Panginoon. Purihin po. Kaya nararapat lang, mga minamahal kapatid, na tayo po ay patuloy na pag-aralan ang kanyang mga salita at patuloy na ipamuhay natin. Amen? Patuloy na hilingin natin sa Panginoon anumang espiritu ng kasalanan, kasi lahat tayo alam natin kung anong kasalanan. Lahat tayo alam natin kung ano ang daya ng dyablo. Amen? Kayo ba nariyan? Paano naladaya ng dyablo? Alam natin yan. Ikaw, ako, binigyan tayo ng authority ng Panginoon. Pagka nakita natin ang mga bagay nga, kumbaga, gawa ng kaaway, kailangan gamitin natin ang authority na tinanggap natin sa Panginoon. Hello, kayo ba nariyan? Bihira lang gumagamit nito. Di ba, sister? Kailangan gamitin talaga. Anong sasabihin pagka nakita mo talagang pangit na talagang nararamdaman mo sa mga kilos? Anong sasabihin? Satanas, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, wala kang karapatan. Ilalagay kita sa ilalim, sa talampakan ng aking mga paa. Amen? Meron ba kayong ganyan? Hallelujah. Kaya ito po, mga minamahal kapatid, ang nararapat para sa atin bilang mga mananampalataya. Submission to the authority.
of the church. Sa Ephesians chapter 5 verse 21. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Pasakop kayo sa isa't isa bilang, ang sabi dito, bilang tanda ng iyong paggalang kay Kristo. Ang ibig sabihin, pagkapasakop ng isa't isa, kailangan tayo talaga mayroong close na pag-uunawaan, pagmamahalan, respeto bilang magkakapatid sa pananampalataya. Amen po ba? Respeto sa isa't isa. Kasi kung ito ang maging buhay natin, masayang-masaya tayo. Amen? Hallelujah. Pasakop kayo. Ephesians chapter 5 verse 21. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Submission to the divine will. Sa Matthew chapter 6 verse 10, dumating nawa ang inyong kaharian. Masunod nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Itong panalangin ng Panginoong Hesus. Dumating nawa ang inyong kaharian, masunod nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Huwag na ninyong ipailalim. Sa Romans chapter 6 verse 13, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan sapagkat sa halip pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at inandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Purihin po ang Panginoon. So, pagka tayo po ay tumanggap sa Panginoon, ibig sabihin, napatawad tayo sa Kanyang, sa ating mga kasalanan. Anong gagawin mo? Huwag na tayong magpasakop pa sa kasalanan. Hello, kay Benarian. Siguro tayong lahat, alam natin kung anong uri ng kasalanan. Hello, kahit hindi na natin ipaliwanag, pero ang payo sa atin ay huwag na tayong magpasakop pa sa kasalanan. Kasi tayo po ay nakalaya na sa kasalanan. Kaya sabi dito, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan, sapagkat sa halip pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Purihin po ang Panginoon. Kumbaga, tayo po ay binuhay. Nakalaya tayo sa kasalanan. Ang buhay na ating ihinaharap sa mundong ito, walang iba kundi ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Ang pagbabagong buhay, iyon ang inaharap natin sa mundo. Kaya ang kasalanan ay huwag na natin hayaan pa na makabalik pa sa katawan natin. Hello? Huwag na nating hayaan makabalik pa ang kasalanan.
Alam natin ang daya ng dyablo. Ang dyablo ay masyadong matalino. Naniniwala ba kayong matalinong dyablo? Gagawa at gagawa ng paraan para ikaw ay iligaw niya, makapanumbalik ka sa makasandibutan na pag-uugali. Subalit mga minamahal na kapatid, kailangan talaga ang real na pagbabagong buhay. Hallelujah. Ang huling talata sa James chapter 4 verse 7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee for you. Purihin pang Panginoon. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Ano? Ito lang. Kailangan ang ating sarili ay tutaling nasa Panginoon. Amen? At pagka tayo ay nasa Panginoon, mapaglalabanan natin ang lahat ng gawa ng dyablo sa bawat isa sa atin. Amen? At ano ang sabi pa? Kailangan tayo ay magpapanalanginan. Kailangan tayo ay huwag mahiya, matakot, mangamba. Ihahayag natin ang salita ng Diyos ayon po sa utos ng banal na Espiritu sa atin. Amen? Hallelujah. Kung hindi man masyadong naipaliwanag ang mensahe ng Panginoon ng kanyang abang lingkod, may gagawin sa inyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu pagka ito ay taimtim natin, tinanggap at inunawa ang salita ng Panginoon. Amen? Ang ating ngayong kalagayan ay tulad sa kanina, Sunday School. Masyadong hindi naman nakakatakot. Masyadong sabihin natin na talagang maraming madadaya. Hello? Marami talagang madadaya. Pero ang encouragement sa atin, panindigan natin ang salita ng Diyos. Amen? At ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Huwag lang tayo aasa, kayo ba'y nariyan? Sa mga mensahe na ibinibigay ng kanyang abang lingkod, kundi ikaw mismo mag-research ka at ikaw mismo ay kumilos ayon sa direksyon ng Panginoon. Ito po ang nais ng Panginoon. Kaya, salamat mga minamahal kapatid at huwag kang madi-discourage sa anumang sitwasyon ng buhay, kundi stand firm of your faith in God. Hallelujah. Kung hindi man ka nakakapag-atin ng gawain, pero ang puso mo, ang damdamin mo ay nangungusap ang banal na Espiritu dahil sa mga salita na inyong tinanggap, magpakumbaba ka lang sa Panginoon sapagkat ito ay isang tanda na ikaw ay hinirang ng Diyos. Amen? Talagang mag-uumapaw sa puso mo, sa isip mo, sasambahin talaga kita sa Espiritu at katotohanan. Amen? Kaya po mga minamahal kapatid, wala nang humpay ang ating commitment kahit sa mga pagsubok na ating nararanasan. Kailangan ipatuloy natin ang commitment natin sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay tumayo at dumulog sa panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesus na aming Diyos at tagapagligtas, banal na Espiritu,
na aming dakilang tagapagturo, testifier, and guidance into all the truth. I pray, Lord God, na ang banal na Espiritu ang patuloy na magpaunawa, hindi lang sa oras na ito na napakinggan ang iyong mga banal na salita, kundi ang lahat ng mga banal na salita na nakatago sa puso sa iyong mga anak ugad, na nawa ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang magpapaunawa upang walang kapangyarihan ng kaaway upang hadlangan ang buhay nga itinalaga para sa iyo. Maraming salamat ugad. Ang mga kapatid niya mayroong mga problema, may mga karamdaman, ikaw, Panginoong Isus, ang aming Panginoon at dakilang manggagamot. I pray, ayon po sa pananampalataya, lahat ng mga suliranin, lahat ng mga kabigatan o mga karamdaman man, ikaw po ang makapangyarihan sa bisat ng iyong banal na salita. Ang lahat ng ito ay tatapyasin mo. Maraming salamat. It is my prayer in Jesus Christ's mighty name, our Lord God and perfect Savior. Hallelujah. Umawit tayo sa Panginoon at tayo po ay tatanggap ng ating communion sa oras na ito. Umawit tayo at ang ating aser, ating umawit tayo sa Panginoon. You gave your life for mine. Tayo po ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon sa oras na ito. Sa inyong kinatatayuan, mga minamahal kapatid, All my sin and mayroon shame kayong mga was washed by naiisip your o nararamdaman ng mga bagay sa buhay. You are the Bago ninyo treasure I find. kainin ang tinapay at My inumin ang saro, reason for humingi living. kayo ng So tawad sa Panginoon. let my life become an offering. Ito ay banal at sagradong to the gawain, one mga who kapatid. is worthy. You stormed the gates of my Let us bow heart. down in the The presence veil of in God, mga between minamahal kong kapatid. was torn apart. Now you hold the keys to the grave. 'Cause you bring things to life. You roll stones away. All praise to the Lord Most High. Hallelujah. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Sa inyong kinatatayuan, Christ, High King of heaven, hawak ninyo my ang King saro at ang tinapay. forever. All praise to the Lord Most High. Magpakumbaba sa Panginoon. All praise to the one Ito ay who sagradong saved gawain, my life. banal para All sa atin. praise to Jesus Christ, High King of heaven, my King forever. Meron kayong mga suliranin o anumang mga bagay na nagkaroon kayo ng kabigatan, bago ninyo kainin ang tinapay at inumin ang saro, sa inyong kinatatayuan, kayo po ay magpakumbaba at dumalangin sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord God Jesus. I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life down before you. I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life now is for you. I lift my Hallelujah. hands up, lay my whole life down, my whole life down before you.
pakumbaba my hands up, lay sa my Panginoon. whole life down. My whole life now is for you. I lift my Hallelujah. hands up, lay my whole life down. My whole life down before you. I lift my hands up, lay my whole life down. My whole life now is for you. All praise to the Lord Most High. All praise to the one Pakumbaba sa who Panginoon saved my at life. tuloy-tuloy All praise humingi ng tawad Jesus o patuloy Christ, na manalangin. my King of heaven, my King forever. All praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. Hallelujah, All Lord God praise Jesus Christ, Heavenly Father, Holy Jesus Spirit. Christ, my King of heaven, my King Hallelujah. forever. Yes, Lord God Jesus Christ, iunat mo yung pagpalang kapay, yakapin mo kami, buong puso, buong isip, kami pa'y nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Kung mayroon kami mga pagkukulang at mga pagkakamali sa araw-araw naming pagkikibaka, ikaw ang nakakakita at nakakaalam, patawarin niyo po kami para makapamuhay kami ayon po sa iyong banal at dakilang kalooban. Hallelujah. Ang tinapay at ang sarong ito, hindi po ito basta-basta para sa amin. Ito ay banal na gawain at sagrado. Kaya bago namin kainin ang tinapay at inumin ang sarong, salamat po Lord God Jesus sa kapayapaan at kagalakan na aming tinanggap sa iyo. Bless your church. Touch your church. We are your church. We are the temple of the Holy Spirit. Hallelujah. 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 A man ought to examine himself before he eats of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drink without recognizing the body of the Lord and eats and drink judgment on himself. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we judge ourselves, we would not come under judgment. When we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned with the world. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kaya po, tiyakin mo sa puso, sipan, na ikaw ay karapat-dapat sa oras na ito na tatanggap ng tinapay at ang sarong ito na nagkakatawan sa Panginoong Hesus. Hallelujah. Therefore, whoever eat of the bread and drink of the cup of the Lord in unworthy manners will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Purihin po ang Panginoon. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay natin kainin. Sabay-sabay natin kainin. In the same way, after supper, he took the bread,
He took the cup, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay natin. Biyaya ng Diyos, ang kanyang katuwiran, ang kanyang pag-ibig ay sumatin lahat. God bless. I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life down before you. I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life down is for you.